Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at sa mga bagong pasok dyan, hello sa inyong lahat! Welcome sa aking channel at sa mga hindi pa rin nakakilala sa akin, ako pala si Glazelle Nazario. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga limang psychological tricks, kung paano nga ba tayo rerespetuhin ng mga tao. So ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin para respetuhin nila tayo? Okay, but before tayo magsimula guys, paki-subscribe naman dyan sa mga hindi pa nakapag-subscribe at paki-click naman ng bell button para updated kayo sa mga susunod kong videos. At yung mga bagay na yan guys, malaking tulong na yan sa aking small YouTube channel. So, please naman, please na to, paki-subscribe naman dyan if itong video na to ay makatulong sa inyo. Okay, so hindi na natin patatagalin to. Magsimula na tayo guys. So, ano nga ba yung unang psychological trick para respetuhin tayo ng ibang tao? Una, pagpapakita ng paggalang or ipakita ang paggalang. Okay, ano ba ang ibig sabihin nito guys? So, according to psychologists, ito na yung pinakamabisang paraan para makuha ang respeto ng iba. Okay, so ang pagpapakita mo ng paggalang sa ibang tao ay effective siya no way para makuha mo rin yung kanilang respeto sa'yo. Okay, halimbawa, may kausap kang kaibigan or kakilala. So, kung may sasabihin siya, makinig ka ng mabuti. May mga iba-iba yung kanyang mga opinyon sa'yo. Parang hindi kayo magkatulad ng opinyon sa isa't isa. So, respetuhin mo yung mga sinasabi niya. Like, igalang mo yung mga opinyon niya. Huwag kang huwag mong i-judge yung mga opinion niya kasi sa kanya yun. Like, makinig kang mabuti, huwag mong insultuhin o maliitin yung mga opinion niya or mga perspectives niya. So, yun, igalang mo yung mga tao, igalang mo yung mga kaibigan mo o mga kakilala mo para makuha mo rin yung respeto nila sa'yo. So, yun yung una. Pangalawa naman ay magtiwala sa iyong sarili. So, ano bang ibig sabihin nito? Kailangan mo magtiwala sa sarili mo na kaya mo. Okay? Kaya mo. Like, kaya mo yung mga ginagawa mo. Like, halimbawa, ako, ngayon, ito, nag-vlog ako, or, nag-a-advise ako, or nagbibigay ako ng mga knowledge. Okay? So, sa ganitong paraan, naniniwala ako sa sarili ko na kaya ko, na may maibibigay ako sa inyo ng mga impormasyon na makatutulong sa inyo. At naniniwala rin ako na balang araw, magiging successful ako sa YouTube. So, yun yung like, in that way, sa pagtitiwala ko sa sarili ko, maniniwala rin yung mga taong hindi. Yung noong una, hindi sila naniniwala sa akin. Kasi guys, yung secret kasi dyan, para makuha mo yung respeto nila, kailangan sa sarili mo nagsisimula yun eh. Kung naniniwala ka sa sarili mo, maniniwala rin yan sila. Okay? So, sa lahat ng mga bagay ay nagsisimula sa atin. Halimbawa, kung gusto mong mahalin ka ng isang tao, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Kung gusto kang respetuhin nila, irespetuhin muna yung sarili mo. Okay? So, yun. Kailangan magpakita ka ng respeto din sa kanila. Respeto mo sa sarili mo at ipakita mo rin yung respeto sa kanila para babalik din yun sa'yo. Nagsisimula yun lahat sa atin. So, yun na yun. Pangalawa nga, magtiwala sa iyong sarili. So, kung may mga kakayahan ka o mga talents ka, ipakita mo yun. At ipakita mo na kaya mo yun. Like, yun yung strengths mo. Kasi, one way, isang paraan yun para makita nila na, magaling ka, na parang kaya mo yung ginagawa mo or alam mo yung ginagawa mo at dyan, believe sila dyan sa paraang yan. At makukuha na nila yung respeto mo. Kasi, confident ka at responsable ka So, yun. Pangatlo naman, ito na, maging responsable. So, magkarugtong lang sila guys, maging responsable ka. Ano bang ibig sabihin nito? So, sabi dito ay, according to psychologists, ang pagiging responsable ay isang mahalagang katangian para makuha ang respeto ng iba. Like halimbawa, tumayo ka sa iyong mga salita or tumayo ka sa iyong mga salita, tuparin ang iyong mga pangako. So, kung may mga sasabihin ka or may mga pangako kang binibitawan sa kahit na sino, kailangan tuparin mo yun. Huwag kang parang sinasabi nila na nag-drawing ka pero walang color, yung walang kulay, yung ganun ba? Kailangan kung may promises ka, tuparin mo yun.
Kasi in that way, nakikita nila kung ano, gaano ka ka-responsable, kung totoo ba or sinusunod mo nga ba yung mga promises mo o yung kung isa kang leader, like halimbawa leader ka ng isang grupo or isang club or ano pa yan, organizations, kung ano yung mga binibitawan mong salita, tuparin mo yun kahit na anong mangyari. Kasi ano yun nagpapakita rin yun ng way rin yun para makuha yung respeto mo mula sa ibang tao kapag tinutupad mo yung mga sinasabi mo. At oo, napapakita rin yun na pagiging responsable mo, na responsable ka talaga na, kung ano yung sinasabi ko, tutuparin ko lahat yan. Kasi responsable ako. Like, ganun guys. Parang, ano ina-appreciate ka nila nun. Like, nabibilib sila sa'yo kasi ganyan ka. Like, ano ka, like, competent, like, competent and confident ka. Like, ganun, competent and confident ka. So, ang hirap magsalita guys, no? Sorry hindi kasi ako Tagalog. I'm Cebuano po. Okay, so dito naman tayo sa pang-apat. So, kasunod naman na trick or according to psychologist, magkaroon ng magandang pakikitungo. So, magkatulad ng sila guys, nung number 1, nung ipakita ang pag-aalang. Ito naman, magkaroon ng magandang pakikitungo. So, ibig sabihin, maging mabait ka sa kanila, maging magalang sa lahat, kahit na sa mga taong hindi mo gusto. Yun, ito yung pinakamahirap. Di ba, napakahirap maging mabait sa mga taong galit sa'yo or inggit sa'yo. Pero guys, kailangan mong gawin yun. Hindi yan dahil sa kanila or dahil sa kainggitan nila, pero reflection kasi yun ng sarili mo, kung gaano kaganda yung puso mo. Kahit sino pa guys, yung mamit mo, kahit hindi mo sila gusto, maging mabait ka sa kanila palagi. Kasi malay mo, kapag naging mabait ka sa kanila, nagbabago yung treatment nila sa'yo. At naging mabait sila kahit bigla silang naging mabait sa'yo kasi pinapakitaan mo sila ng mabuti rin or pagiging mabait mo sa kanila. So, always be good guys kahit kano pa yung mga tao, paka-toxic. So, dito na tayo sa panghuli, magkaroon ng malinaw na mga hangganan. So, ano naman to? So, ang pagtatakda ng malinaw na mga hangganan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng respeto sa sarili at sa iba. So, ibig sabihin nito guys, yung mga boundaries, ano ba yung mga boundaries mo or mga limitations mo, ito yung pinakamahalaga guys. Ako personally, ito yung pinaninindigan ko para makuha ko yung respeto ko mula sa ibang tao. Kasi, like, yung mga limitations ko, yung mga boundaries ko, kailangan ko talagang ipakita yan sa kanila para, ipakita ko sa nila na hanggang dito lang sila. Hindi na nila kailangan pang sumobra ka, baka matapakan nila yung dignidad ko, hindi ko nakakayanin yon. At saka, kapag pinapakita mo yun guys, parang, maiintindihan din nila na talagang, okay, dito lang talaga, like, hindi ko siya manipulate, like makontrol. Ganun ba guys? Hindi ka nila makokontrol kapag may nagsiset ka ng mga boundaries. At maiintindihan naman nila yun kung kung matino rin sila. So yun guys, kailangan ka dito, stricto ka sa mga boundaries mo. Ano ba yung mga boundaries mo? Saan lang ba yung mga limitations mo? Ganun. Kailangan mo yan, ipakita mo sa kanila para makuha nila yung respeto mo na okay, na nila sa isip nila na okay, so hindi niya gusto to, like ganun. Kapag gagawa sila ng bagay at napapansin nila na parang hindi mo gusto yan. So makikita nila na parang pinaglaban mo yung sarili mo na hindi lang tanggap ka ng tanggap. Kailangan ka rin magsabi ng no. Mag-no ka naman minsan. Di ba sa atin napakahirap mag-no. Lalo na yung mga mabait talaga. Like ako guys, personally, oo, mahirap mag-no. Lalo na kung yung tao matanda sa'yo. Lalo na sa parents mo, mapakahirap mag-no. Pero minsan talaga may mga taong yung mga abusado sa Bisaya pa. Yung mga wala talagang utak, ng utak. Parang sinusubukan ka talaga. Pero guys, kailangan natin yung sarili natin kasi walang ibang tao na magdi-defend sa atin at tayo lang. So, kailangan natin yung mga boundaries natin, stricto tayo. So, bahala na sila kung anong iisipin nila. Basta tayo, masaya tayo at wala tayong tinatapakan na tao. Yun, period. So, bahala na sila kung anong iisipin nila. Basta tayo, masaya tayo guys. At dyan kapag ginagawa mo yan or gagawin mo yan, makukuha mo yung respeto nila. Kasi alam nila na nagsiset ka ng boundaries.
So, yun yung mga psychological tricks para makuha mo yung respeto ng ibang tao. At gawin mo to guys kung gusto mong respetuhin ka ng mga tao. Ako ginagawa ko talaga to itong panghuli, lalo na to magkaroon ng malinaw na mga hangganan. At oo guys, i-share ko lang may tao kasi na para bang tinutukso ako, parang alam niya yung kahinaan ko, like ganun guys, alam niya yung kahinaan ko. So, ginagawa na yung mga bagay na ikagagalit ko. Ako naman noon, okay lang sa akin, like hindi ako umiimik kahit hindi ko na gusto. Like gumaganon lang ako, galit na ako, so hindi ako nagsasalita. Pero, nung time na yun guys, parang masakit sa sa heart. Ang sakit sa puso yung pag ganun. Kasi parang dinidibdib ko lang lahat ng sakit kasi hindi ako nung sasalita. Pero ngayon guys, habang tumatagal, tumatanda ako, nare-realize ko yung mga bagay na yun na hindi dapat ipaglaban natin yung sarili natin. Kasi walang ibang gagawa ng kundi yung sarili natin. Kung ano man yung gusto natin o mga bawal o mga hindi natin gusto, ipakita natin. Bahala sila kung ano sasabihin nila. Nasabihin nila, ang OA naman nito, ang ano naman nito, ang daming ano nito. Bahala sila. Wala naman silang pakialam kasi hindi naman sila yung nagpapakain sa atin, no? So, yun guys, wag tayong sa mga taong yan, kahit sino pa sila guys, kahit ano pa sila sa atin, matanda pa sila sa atin, o may mga, kahit mayaman pa sila, o wala, hindi yan nagmamatter kung ano yung status nila. Basta, ang importante yung sarili natin, okay? Basta wala tayong tinatapakan na tao at masaya tayo. Kung hindi nila respetuhin yung boundaries natin, iwasan natin sila or kailangan natin silang alisin sa sarili natin. So, yun guys. Okay, marami na akong sinasabi at siguro mataas na to. So, yun guys, yung mga bagay na dapat natin gawin para respetuhin tayo ng ibang tao. At sana nakatulong tong video na to. At guys, kung nakatulong man, please, paki-subscribe naman. Maliit lang yan guys, like, click lang naman yan. So, subscribe, word subscribe dyan, at yung bell button, kanyan lang guys. Malaking tulong na yon sa, small YouTube channel ko. At kapag naman, naiipon naman yan talagang nag-ano na yan guys, nagmamakaawa. Okay guys, sana naman may nakuha kayong mga new learnings, at nakatulong talaga to guys. So yun yung video natin ngayon, at makita-kita tayo sa susunod kong video, okay? So marami pa tayong pag-uusapan, at kung may gusto man kayong may mga katanungan kayo or mga topics na gusto natin pag-usapan, ipaalam nyo naman yun sa akin guys. I-comment nyo lang doon sa comment section para malaman ko. Okay? Bye guys, and thank you for watching. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye, God bless sa ating lahat.